nagpapakanta. Praise God. Tayo po muna yung manalangin bago tayo maupo. Maraming pong salamat, O Lord, sa gabing ito. At Lord, hindi ito aksidente na kung gagamitin mo tonight to share the Word of God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. And we believe, Lord God, na Ikaw po ang tunay na magbibigay ng iyong salita ngayong gabi. At Lord, we declare the manifestation of your Word, the fresh revelation and fresh anointing that comes from you. Thank you, Lord, sa mga tengang binubukas na ngayon. Hindi lang yung tenga, kundi yung puso nila, Panginoon, to hear the Word and to meditate ito, God, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Itago mo ko sa likuran ng iyong krus at maihag lamang ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Amen. Pwede na po tayo makaupo. Hallelujah. Nagulat ba kayo? Nagulat din po ako. Amen. So, bago tayo magsimula ay, thank you po, Ate Ruby. Salamat sa worship ministry. Palakpakan si Lord sa kanilang mga buhay. At sa mga nasa multimedia and audio logistics na nasa likod, sa mga ushers at sa mga ginagamit ng Lord. Every service, amen. Sa ating mga dancers, amen. At sa nag-look for 18 and nag-opening prayer kay Sis Ruby, amen. So, praise God. Dapat po yung kamukha ko lang nandito ngayon. Kaya lang po na mali yata ng schedule. Amen. Mas maganda naman ako dun sa tatayo dapat ngayong gabi. Okay lang yun. Wala siya ngayong gabi. Kaya it's my night. Amen. Recorded ba tayo? Baka marinig niya. Amen. So, kailan ba yon? Monday night, ako'y naka-receive ng napakagandang tawag. Amen. So, akala ko may naiwan lang sa bahay. Pero, praise and glory to God, ay may surprise call yung ating pinakamagandang program coordinator. Amen. Si Sis Max. At, amen, tayo ay nagsasay yes and amen lang naman sa laging instruction ng Lord. Amen. Kayo ba mag-yes and amen din kay Lord? Say hallelujah! Amen. So, ako'y naka-move on na sa ating theme. Hindi para kalimutan na ang ating theme for the month of February. Pero po, sa mga nasa worship, alam nila to. Kami po ay nagpe-prepare na para sa next month. At yun na po yung minemeditate namin. Amen. So, be excited muna kayo. So, relax lang. Hindi pa tayo doon. Nasa month of February pa rin po tayo. Amen. So, ngayon po, ang ating pag-uusapan ay ang true wealth from His glorious inheritance. Amen. So, hindi yan false. Yan ay true. Amen. Hinihila tayo pabalik ng revelation dito ngayong gabi sa glorious inheritance ng Lord. Amen. Tapakin mo muna yung katabi mo. Tanong mo kung meron na siyang glorious inheritance. Amen. Amen. Kung wala pa, this is your night. Amen. Amen. So, bago natin pag-usapan yung mga true wealth of inheritance, pag-usapan muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng wealth? Ayan. Sabi nung iba, health is wealth. Ayan. So kapag po binasa natin yung mga definition niya sa dictionary, sabi dyan, wealth is the state of being rich and affluent. Ano ba ibig sabihin ng affluent? You have the abundant supply. Amen. Sabi mo, loaded ka ba? Amen. Pero loaded ng pagmamahal daw. How about dito? Ako, in love pag mamahal daw ang load niya. Amen. How about yung mga single? Anong load niya? Ay, si God daw. Akala ko load sa Etisalat or Sadu. Amen. O kaya naman ay loaded ka ba ng trabaho? Amen. Loaded daw na trabaho. Praise and glory to God. Ang Diyos natin ang nagbibigay ng strength. Amen.
So, isa pa daw pong ibig sabihin ng wealth is the plentiful supply of material goods and money. So, dyan na lumalabas yung inyong mga kaperahan. Amen. Tanong mo nga sa katabi mo, meron ka ba dyan? Up, may nag-aaway na mag-asawa na dito. At ang ibig sabihin pa daw ng wealth is the quality of profuse abundance. So kapag naman sinabi nating profuse, ito ay yung produced or growing in extreme abundance. Ayan. So, nag-grow pa. Amen. Or lumalago. Or, ano yun? Tama, hindi ko mabasa. Nagpo-produce. Ayan, nagpo-produce daw. Amen. So, nagpo-produce ka ba? Tanong mo nga sa katabi mo ulit, nagpo-produce ka ba? Tamang-tawa si Ate Cristal, ano kaya iniisip na produce nun? Amen. At sa Tagalog, ang tawag dito ay kayamanan. Ayan. Nakakita na ba kayo ng parang treasure sa ano yun, sa mga barko or ship ng mga pirates? Ayan. Parang pag nakakuha ko noon, solve na yung buhay mo. Amen. Amen. At ang kayamanan ay tinatawag din na treasure. Ayan. So dahil alam niyo na yung ibig sabihin ng wealth, pag-usapan naman natin ay yung nangyari doon sa Ephesus. Amen. So actually, ito pong Ephesian ay epistle or tinatawag na letters ni Paul sa mga taga-Ephesus. Amen. Sino yung nakapunta na doon? Amen daw. Hindi ko nga alam kung saan yan eh. Amen. Pero nasa Rome po yan. Ayan. So, yung Ephesus po, yan yung third or fourth largest city of Roman Empire. Amen. At nung time na yan po, 3 years po dyan si Paul. He stayed there at doon siya nagplant ng church. Ayan. Sino yung gusto dito maging church planter? Pag sinabi niyo pong, baka hindi pa kasi alam yung ibig sabihin. Yung church planter, ibig sabihin magtatayo ka ng church sa isang lugar. Gusto niyo po ba yun? Walang may gusto. Ayan. Amen. Yung malakas. Ayan, narinig kayo ni Lord. Amen. Oh, malapit na tayo. Amen. So kapag, si Paul po ay naging church planter sa Ephesus. But kung malalaman nyo po, ang lugar na yan ay nagpa-practice sila ng magic. Ayan. Abracadabra. Amen. Amen. Ba't tayo napunta doon? So sabi dito, yung mga Ephesian daw ay nakatanggap ng letter from Paul. At yung letter po na yon ay sinulat ni Paul nung siya ay nakakulong sa Rome. Kaya bakit nga ba susulatan ni Paul itong mga Ephesians? Dahil nakakulong siya. Amen. Nakakulong siya dahil sa kanyang pag-spread ng gospel. O tanong ko ulit, sino yung gustong makulong? Amen. Kung naman para sa Lord, di ba? Amen. Huwag ka mag-alala. Your freedom is yours. Amen. Pero po, sinulat ni Paul itong letter na ito para sa mga Ephesians. At dito, sa verses na binasa kanina ni Brother Nathan, sa Ephesians 1:15-18, yun po ay yung about sa prayer niya sa mga Ephesians for spiritual wisdom. Amen. At dun sa letter na yon, you will discover na merong direct appeals for transformation for the Ephesians. Or gusto niyang mabago pa or mas maging malalim pa yung spiritual growth ng mga taga-Efeso. Amen. So pag-usapan natin yang sinasabing prayer na yan. At kapag binasa nyo po siya, ma-discover nyo na maraming wealth pala na nakalagay doon at hindi lang niya ipinalangin, dineclare niya. Amen? So, magsimula na po tayo. Number 1 is yung strong faith. Ayan. Basahin po natin
Ephesians chapter 1, verse 15. Ayan. Sabi dyan, ever since I first heard of your strong faith in the Lord, Jesus, and your love for God's people everywhere. So, in-address ni Paul yung strong faith nitong mga Ephesians. Amen. At pag sinabi niyo pong faith, yun ay yung inyong pananampalataya that all things are possible. Naniniwala ka na kayang gawin ng Lord yung dinidesire or dinadalangin mo. Amen. Hebrews 11, verse 1, sabi dyan, now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. So yung daw pong faith ay yung substance of things hoped for. Amen. At yung ebidensya, amen, na hindi nakikita. Imagine yun, ebidensya siya pero hindi siya nakikita. Paano kaya nangyari yun? Amen. Pagdating sa korte, hindi yun pwede, di ba? Pag tinanong sa'yo, sinong pumatay dito? Ay, by faith po si ganyan. Hindi pwede yun, di ba? Amen. Pero sa atin, by faith lang lahat ng kinakabuhay natin. Amen. We believe in the supernatural. Amen. Buti na lang kay Lord, lahat tayo panalo. Amen. Walang talo. Amen. Now, kahit hindi mo nakikita yung pagpapala ng Diyos, alam mo na mare-receive mo ito. Yan ang ibig sabihin ng strong faith. Pero pag in-observe nyo po, sabi ni Paul, strong faith, hindi lang basta faith. Strong. Amen. Parang si Samson. Amen. Gano'ng kalakas si Samson? Yan. So, nagre-reading dyan, yan ang reading namin nung kahapon yata sa Judges. Amen. At si Samson po, hindi alam ng mga, anong tawag dito? Ng mga, nagsisimula sa letter P? Yung mga tao doon? Ha? Sige, yung makahula, may premyo. Ha? Hindi. Ha? Pharaoh? Philippines daw. Ano nga yun? Letter P. Philistines. Ayan. Muntik ka na. Ano ba sabi mo? Ha? Iba yun, di ba? Okay. Kala ko Palestine. Magkaiba yun sa Philistine. PH. Basta yun na yun. Philistines. Amen. Or Philistines. Bahala na kayo. Mamili kayo. Amen. So, may premyo si Nathan mamaya sa akin. Palakpak. Amen. Amen. So, when you have faith, ibig sabihin, mangyayari yon. When you have strong faith, mas mangyayari yon. Amen. So, yung anak po namin kanina, natatawa ako kasi, anong tawag dito? Si Gabriel, yung bunso. Sabi niya, sige, mag-pray na. So, nagte-Thanksgiving kami every night, kaming buong family. Tapos, nag-pray kami together bago sila mag-dinner. And sabi niya, Lord, sana po dumating na yung kasunod naming cargo para po nandun na yung bag. Kasi may naiwan siyang bag dito na may lamang pera. So sabi ko, anak, saan nagmula yung cargo? Wala naman kaming sinabi na magpapadala kami ng pangalawang cargo. Pero yun na yung, yun na yung pinaniniwalaan niya. Amen. At wala rin kaming sinabi na magpapadala kami or ipapadala namin yung bag niya. Basta sabi lang niya, Lord, thank you po sa second cargo. Darating na siya in Jesus' name. Amen. Grabe yung mga bata, no? Yung mga faith nila iba. Amen. Magugulat ka. Amen. But praise God, yun ang natututunan nila. Amen. Yung manampalataya. Amen. So parang nag-declare siya, mukhang magpapadala na lang kami ng cargo. Amen. Para lang dun sa bag niya na may lamang 1,500 pesos. Amen. But then, sabi nga, ang faith talaga natin, it is a strong, sabi mo strong faith, strong na yung faith ko. Amen.
So kapag strong yung faith mo, mas mabilis yung answered prayer. Amen. Gusto niyo ba yon? Amen. Amen. So pupunta naman tayo sa number 2. Ang sabi dito sa number 2, love for God's people. Ayan. Yung mga Ephesians now, they love the people na tinatawag na mga God's people, or sa ibang translation, sa TPT translation, ay tinatawag na devoted ones. Ayan. Sabi sa Ephesians 1:15, kayo naman ulit ang magbasa. Ever since, 1, 2, 3, go! Ever since in the Lord Jesus and your love toward all the saints. Sino yung nagbabasa? Parang iba yung binasa. Amen. So sabi dyan ay, yung mga Ephesians daw ay may love for God's people. Ayan. Sa the Passion Translation din, ang sabi doon, it was mentioned, your tender love toward all His devoted ones. Sabi mo, tender. Tender love. Ayan. Tingnan mo nga muna yung katabi mo. Ay, love mo ba ako? Amen. Sige na, tanungin mo, love mo ba ako? Amen. Amen. At alam nyo po, nakikita nyo ba yung hashtag na loving God, loving people? Nakikita nyo ba yun? Or hashtag loving God, loving people kayo? Dati noon, post ako ng post na may hashtag loving God, loving people. Hindi ko naman naiintindihan. Basta alam ko, hashtag siya. Amen. Pero hindi nyo po alam, yung hashtag na yon ay hashtag commandments of the Lord, kasi dalawa. Amen. Ang first, sabi dyan sa Matthew 22:37-39, sabi dyan, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. So yun yung hashtag loving God. Ayan. At yung verse 39, anong sabi dyan? A second is equally important, love your neighbor as yourself. Amen. Yung first command dyan, anong sabi? Love the Lord your God. So yun yung loving God. Yung second is loving people. Second command. Pero alam nyo po, sa Old Testament, kapag binalikan nyo, at yung mga, alam yung 10 Commandments, ever since bata sila, di ba pinapamemorize yan sa mga Catholic school? Amen. Ay, yung 2 to 10, yan yung the rest, amen, loving. Bakit? Di ba yung 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, and 10 Commandment, ang sabi doon, wag, mahalin mo igalang mo ang iyong ama't ina. Ano yung pangatlo? Basta yun na yun. Hindi ko rin alam. Basta meron doon nakalagay, huwag kang magnanakaw. Huwag kang makikiapid sa di mo asawa. Diba? Excuse me. Ano? Ayan, huwag kang papatay. Sabi mo, hindi kita papatayin. So kapag daw po sinabing love your neighbor as yourself, kailangan mahal mo rin ang iyong kapwa. O, tanungin mo ulit, love mo ba ako? Amen. Okay, ang third naman ay yung tinatawag na spiritual wisdom. So, sabi dyan sa Ephesians chapter 1 verse 17, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. So dito naman, ang pinanalangin naman ni Paul sa mga Ephesians ay yung magkaroon sila ng spiritual wisdom. Sino yung may spiritual wisdom na dito? Sino yung gustong magkaroon ng spiritual wisdom? Ay, mahina. Parang walang gana. Amen. Pero pag tinanong mo sinong gusto ng pera, ang lakas ng amen. Ulit, sinong gusto ng spiritual wisdom?
Ayan. O, pag-usapan ulit muna natin, ano ba ibig sabihin ng wisdom? Ang wisdom, ang tinatawag po na the quality of being wise. Siyempre, wisdom. So, being wise. Amen. Wais to. Wais na misis. Ayan. Yung mga misis dyan, wais ba talaga? Amen daw. Amen. At ang wisdom ay tinatawag na is also different from knowledge. So yung wisdom po ay magkaiba sa knowledge. Kapag sinabi mong wisdom, ang wisdom po ay is the ability to discern or judge what is true, right, or lasting. At kapag naman sinabi mong knowledge, it is the information gained through experience, reasoning, or acquaintance. Amen. So, wag nating i-forget yung word na spiritual. Bakit ba ang ipinanalangin ni Paul ay spiritual wisdom, hindi lang basta wisdom? Amen. So, sa pagiging Christian ay yung spiritual wisdom po ay may deeper connection kay Lord. Amen. Kasi yung wisdom pwede mo yung maging kahit sa ibang klaseng pamamaraan. Pero pag sinabi mong spiritual wisdom, it is from the Lord. Amen. Sabi dyan sa, ano tawag dito? May times na, ano nga ba yung spiritual wisdom? Ano nga ba yung tinatawag na pagiging wise spiritually? Sabi dyan sa Proverbs 15 verse 33, basahin po natin lahat. 1, 2, 3. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Ayan. So, paano nga ba ma-distinguish ang isang wisdom? Or yun ba ay knowledge lang? Or yun ba ay sarili mo lang? Amen. Kapag daw may fear. Saan? Kanino daw? Kay Lord. Amen. Pero, hindi ibig sabihin ng fear of the Lord, takot ka kay Lord dahil baka ipanish ka niya, saktan ka niya, gawan ka ng kung ano, amen. Hindi po yun yung tinatawag na fear. So kapag sinabi mo namang fear of the Lord, ikaw ay mayroong obedience. Amen. So yung obedience daw po, it is the outward evidence of the fear of the Lord. So pag may takot tayo sa Diyos, ay tayo daw ay nag-o-obey sa Kanya. Amen? Nagets niyo po ba? Kapag daw tayo ay sumusunod sa Panginoon, ibig sabihin, we have fear of the Lord. Amen. So kapag sumusunod ka sa boss mo, ano yon? Takot sa boss. Kapag may sinabi sa iyo yung asawa mo, o gawin mo to, sinunod mo. Fear of the wife daw. Amen. So, pag sinabing fear of the Lord ay yung ating obedience. Amen. So, ang pagsunod po sa Lord ay kahit, hindi ibig sabihin ng, magsimba ka anak, obedience na yon. Sometimes it will be really hard. Minsan mahihirapan ka. Amen. Minsan masasaktan ka. At minsan hindi mo makakikita yung benefit. Pero, pag sinabi ng Diyos, susundin mo. Ayan. Obedient ka pa din ba? Kahit mahirap? Kahit masakit? Kahit nahihirapan ka? Kahit hindi mo alam kung bakit pinapagawa ng Diyos sa'yo? Oh, wow. Oh Lord, recorded yan sa langit, di ba? Oh, narinig na Lord yung amen ninyo. Baka mamaya nawalan ka lang ng trabaho at may maganda pa palang plano ang Diyos sa'yo. Hindi na ako sisimba, tampo ako sa'yo, Lord. Amen. Wag ganon. Sabi mo, wag ganon. Amen. Amen. Kaya sabi mo, sunod lang ng sunod kay Lord. Amen. Sa TPT translation pa, sa Ephesians chapter 1:17, sinabi pa doon, hindi lang spiritual wisdom. Sabi dito, I pray that the Father of glory, the God our Lord Jesus Christ, would impart to you the riches of the spirit of wisdom
And the spirit of revelation. Ayan. Nire-reveal ng Lord kung ano yung mga gusto niyang ipagawa sa'yo, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, ano yung gusto niyang iparating sa'yo. Amen. Gusto niyo ba ng spiritual wisdom pa ulit? Amen. Hindi lang pala spirit of wisdom, but also spirit of revelation. Amen. Mababa pa to, mga 10 pages pa. Okay, wag kayo may inip ha, parang awa nyo na. Okay. Yung mga mysteries and secrets, ayan. Yung deep and intimate knowledge of God, dyan yan marireveal sa'yo kapag meron kang spiritual wisdom. Amen. Gusto nyo ba yon? Amen. Sa LG po ng tawag dito, ng mga taga sa Alaal din, ang dami po nilang tanong doon. Amen. Mauubusan ka ng sasagot. Amen. Kaya nga sabi nung mister ko nung last Friday, sige, sasama na namin si pastor doon. Amen. Para may masasagot pa sa inyong mga katanungan. Amen. But you know po, hanggang sa gradually na nakikilala mo ang Diyos, alam nyo, si Lord na yung magpapakilala sa inyo direkta. Kung ano yung mga questions nyo, siya na ang sasagot. Amen. Experience ko na po yan. Sometimes may mga mababasa kayo, pag nagre-reading kayo ng Bible, di ba? May mga revelation doon na, bakit pa kailangan pa ni anong pumunta doon? Bakit kailangan si Jacob pa yung maging bunsong anak kaysa si Esau na lang yung bunsong anak? Di ba yung may mga ganon? May mga tanong ba kayong ganon? Ako may mga tanong akong ganon. Amen. Pero alam nyo po, pag hanggang sa binabasa at minemeditate nyo ang word, sasagutin ni Lord yung mga katanungan nyo. Amen. Pero kapag talagang, wag nyo pong pilitin, dahan-dahan lang. Sabi mo, kalma lang. Amen. Baka sa sobrang isip nyo, hindi na maano ng isip nyo, mahirapan kayo lang. At napufrustrate lang kayo dahil hindi nyo maintindihan. Amen. So, parang sa food, di ba? Ang word of God po parang pag-intake natin ng pagkain. Amen. So, sa mga baby, they only take milk. Amen. So, pag mga baby Christian, milk lang kayo. Huwag kayong, wag muna kayo magkakarne. Baka di nyo manguya. Amen. Pero pag mga parang mala Pastor Eric, nako, steak yan palagi. Steak yung kinakain niya. Yeah, bulalo. Amen. Praise God. So, doon naman tayo sa number 4. Ang number 4 naman, ang sabi dito, hearts flooded with light. Amen. So kapag sinabing hearts flooded with light, ang prayer po dito ni Paul, sabi niya, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called His holy people who are His rich and glorious inheritance. Yung heart naman po, ang heart daw po natin na umiilaw at bumabaha ng ilaw sa loob. Imagine niyo yung puso niyo umiilaw ngayon. Amen. Hindi niya kailangan ng flashlight. Amen. So, ibig sabihin daw po kapag, anong tawag dito, yung heart natin is flooded with light, yung heart natin is overwhelmed ng light ni Jesus. Kaya kahit anong mangyari, anong mga setbacks, disappointments, delays, at yung mga delays na can cause us to quit, hindi daw natin yun, we will overcome it. Amen. We believe that we can overcome everything. Bakit po? Dahil we have the light of Jesus in our hearts. Kahit gaano pa ka-overwhelming yung challenge, kahit pa gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, hindi mo napapansin or hindi ka nahihirapan dahil overwhelmed ka din ng light ni Jesus sa puso mo. Amen. Sabi mo, I have the light of Jesus in my heart. Yan. Kapag ang hearts daw natin ay overwhelmed ng love ni Jesus, we are purpose-driven. Yan. Alam mo na ba talaga yung purpose mo sa buhay mo?
Amen. Ano yung purpose mo? Sige nga. Amen. Matthew 28:19-20. Ano sabi doon? Therefore, go and make disciples. Amen. Is that your purpose? To spread the good news to the poor? Sabi sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me. At ako'y natulog na. Wala nang ginawa. In-anoint at wala nang ginawa. Amen. Amen. So dapat daw we are purpose. When we are having the hearts flooded with light, we are overwhelmed, and we are overwhelmed with love of Christ. That's why we are purpose driven. Amen. Sabi sa Psalm 16 verse 9, my heart and soul explode with joy, full of glory. Even my body will rest confident and secure. Ayan. Halos sumabog yung puso mo sa overwhelming love ni Jesus. Amen. Kaya po, alam nyo po, minsan, parang, di ba, may mga brethren tayo nagsasabi, magkakaroon pa kaya ako ng asawa? Yung parang naglalong pa rin sila sa, taon-taon si Juben. Huwag ka mag-alala, bata ka pa, ineng. Amen. Magkakaasawa pa ba ako? Magkakaroon pa ba ako ng kasama sa buhay? Amen. Pero alam nyo po, kapag naranasan nyo na kasi yung love ni Jesus, ano na lang yon? Parang second option mo na lang. Or hindi mo na wino-worry. Amen. Hindi mo na iniisip kung may magmamahal pa ba sa akin. Amen. Focus yourself on Jesus. Kasi alam nyo po, kapag yung love ni Jesus ang tunay mong naramdaman, hindi mo kailangan ng ibang pagmamahal. Kaya ka nakakapagmahal dahil mahal mo si Lord at inaccept mo yung love niya. Amen. Kaya pag nagmamahal ka ng asawa mo, yun ay dahil mahal mo si Jesus. Amen. Nakakapagmahal ka ng magulang mo, ng iyong mga kaibigan, ng kapatid, ng mga mahal mo sa buhay dahil mahal mo ang Panginoon. Amen. At kapag mahal mo ang Panginoon, mas lalo mo silang mamahalin. Next, puro love. Amen. Doon na tayo sa hope naman. Okay, number 5 is confident hope. Amen. Sabi dyan, Ephesians 1:18 ulit, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called. Yan, dyan na lang muna. Yan. Pag sinabi namang hope, ay pag-asa. Pag-asa ba yan? Amen. Yung nagre-report ng bagyo at ng lakas ng ulan. Amen. Sa Pilipinas lang yata yun. Amen. But wait, there's more. Hindi lang siya hope, siya ay confident hope. Pag sinabing confident, may kumpiyansa. Amen. And meron kang expectation. So, ang objective quality of certainty daw po ang ibig sabihin ng hope. Amen. So, imagine ang isang tao, ang isang lalaking nanliligaw sa babae. Imagine niyo. Yan. Kapag yung nililigawang babae daw po, parang walang interes, ano lang daw yun, hope lang. Amen. Kasi may pag-asa. May pag-asa. Pero hindi natin alam kung saan hahantong yung pag-asa na yun. Siyempre, yung lalaki lang ang umaasa. Kasi nga, walang interes yung babae. Pero, kapag yung nililigawang babae ay nagpakita rin na ng interes doon sa lalaki, hope lang din yun. Ba't ba yun ang sinulat ko? Ayan. Hope lang din yun. May pag-asa pa din. Kasi binigyan niya ng pag-asa yung lalaki. Amen. Pero sabi dito sa Romans 15:13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. May kasama ng Holy Spirit yung naliligaw. O confident na siya. Kaya confident hope. Amen.
alam niya na sasagutin siya. Ayan. Through the power of the Holy Spirit. Naalala ko tuloy yung kwento ni Bishop, di ba? Si Bishop nung naliligaw, pinapalayas niya yung mga manliligaw ni Pastor Lily para siya lang yung matira. Amen. Kaya dyan sa mga single dyan, kapag hindi prayerful ang naliligaw sa inyo, dapat ipag-pray nyo. Amen. Kung totoo ba yung naliligaw sa inyo. Amen. Amen. Ako'y, naalala ko nung ako'y nililigawan pa ng aking asawa before. Amen. Nagot ako mamaya. Siyempre, siya una nag-message sa akin, lang naman ako. Amen. Siya ang una nag-message sa akin. Siyempre, feeling ko, ang ganda-ganda ko. Meron siyang pang-asar sa akin tawag. Hindi ko na sasabihin dahil baka lokohin niyo rin ako. So, may tawag siya sa akin, naiinis talaga ako. At sabi ko, dahil nga arte-arte, syempre, nagmamaganda ka, minsan ka lang humaba yung buhok. Sabi ko, wag mo na nga akong tawagin ganyan. Aba, napikon! Napikon siya, hindi na niya ako minessage. Ayan. Siya pa galit, di ba? Oo, nakakahiya naman. So, siya pa yung galit. At kapag minemessage ko, hindi na nagre-reply. Sabi ko, bahala ka dyan. Unfriend kita. Hindi niya alam, blinak ko pa siya. Ang feeling ko din naman Amen. Pero, yung pala ay may mas maganda gagawin ng Lord. Amen. So, masyado siyang confident sa sarili. Amen. Yan lang. Kala nyo habaan ko pa yung love story namin. Saka na lang, sa susunod ko na lang na mga preaching. Amen. Yun. So, yun ang confident hope. Number 6, holy people. Ayan. Holy people, Ephesians 1:18. Sabi dyan ay His holy people. Hindi ko nababasahin. And makikita nyo dyan yung naka-bold tsaka naka-underline. Sabi dyan ay holy people. So kapag daw sinabi nating holy people, hindi lang basta taong binanal ka ng Panginoon. You are holy. You are holy people set apart by God for Him and His purposes. Okay? Deuteronomy chapter 14 verse 2 sabi ni John, for you are a people holy at the Lord your God. He has chosen you to be His people, prized above all others on face of the earth. Amen. Gusto mo ba ikaw yung pinili ng Diyos? You are chosen one. Sabi mo, I am a chosen people of the Lord. Amen. So you are chosen to be holy. Hindi holy ha. Hindi yung huli yung na-late. Hindi rin yung huli yung yung huli pero di kulong. Amen. Hindi po ganon. You are holy. Holy. Amen. At alam nyo po, ang experience ko naman dito sa pagiging holy, minsan talagang, anong tawag dito? Medyo challenging kapag may mga kaibigan ka na hindi Christian, di ba? So, nag-Christmas party kami at sabi nung isa naming kaibigan, sabi niya, okay lang ba sa yung game na to? Sabi niya gano'n. So, kino-consider nila kami. Amen? Kasi we are holy people. Amen? So, kapag ako ang kasama nila, hindi sila nagiinom, kasi nga, hindi nila, tawag dito, nahihiya sila sa akin. Ba't naman sila mahihiya? Siyempre, holy nga daw. Amen. Sabi mo, you are holy people. Amen. Okay, number 7. Ang number 7 natin is rich and glorious inheritance. Ayan yung pinaka-aantay nyo. Ayan. Diyan sa 7 yan ang pinaka-bongga. Bakit? Sabi dito, to those He called His holy people who are His rich and glorious inheritance. So sinerch ko po siya kasi medyo confusing, di ba? Hindi mo alam kung si Lord ba yung sinasabi dito or yung tao. But in the other way around, we are also rich and glorious inheritance of the Lord, and we are also having rich and glorious inheritance from God. So, sino yung gusto ng kayamanan dito? Taas ang kamay. Amen. Sino yung gusto ditong mapamanahan?
Amen. Di lang basta pamana, but rich and glorious pa. Ayan. When we read Colossians chapter 3, verse 23 to 24, pakibasa po. 1, 2, 3. Ayan, muntik na kayo magkasabay-sabay. Amen. Amen. Sabi dito, reward of serving the Lord. So, wag mong tanungin si Lord, kung Lord, kulang pa ba, Lord, yung ginagawa ko? Kapag nakakaramdam kayo ng challenges, or bakit ba hindi tayo mabless? Bakit ba yung si sister nag-testimony na naman ng increase at saka ng bonus? Hindi ako nakakapag-exhort nun. Amen. Bakit siya lagi? Ako yung mas masipag sa church kaysa sa kanya. May ganun. Walang ganun dito. Amen. Remember that whatever you can give, it is from the Lord alone. Amen. So wala kang maipagmamayabang sa Panginoon. Lahat ng natatanggap mo, lahat ng yan ay galing din sa Kanya. At lahat ng yan ay Kanya pa din. Pero ipinagkakatiwala ng Diyos sa'yo. Amen. So, ang tanongin mo ay sarili mo, kung ikaw ba'y mapapagkatiwalaan ng Diyos. Sige, check mo. Yung puso mo. Amen. So sabi sa Malakay 3:10, nakita ko lang to sa video clip, si Pastor Steven Prado, sabi niya doon. Sabi sa Malakay 3:10 ay bring, hindi give. Kasi nga, you have to bring back. Dahil yan ay binigay ng Diyos sa'yo, hindi para iyong angkinin, pero kailangan mong ibalik. Amen. So ibalik mo yung para kay Lord. Amen. Parang nung bata ka, pag inutusan ka ng nanay mo, may dala kang 10 pesos, yung sukle di mo babalik. Keep the change. Tinalo mo pa ang restaurant. Amen. Amen. Praise and glory to God. For the Lord gave us the inheritance. Amen. So ito yung pinakabongga dahil gusto mo puro yaman. Amen. Amen. Sinasabi lagi ng tatay ko noon, ang pagtatapos lang sa pag-aaral lang pwede niyang ipamana sa akin. Ba't kaya ganun yung mga magulang dati? Kung tutuusin, pinaghirapan mo din naman yung pag-aaral mo. Diba? Tapos sasabi sa ipapamana, hindi naman sila yung nag-aral, ikaw. Tanong ko pa din yan hanggang ngayon sa tatay ko. Amen. But praise and glory to God. Amen. May rich and glorious inheritance ka from God. Amen. At kung babalikan natin yung 1 to 7 na yun, sabi dyan, kung papansinin niyo yung mga words, it's not just a simple faith, but a strong faith. Hindi siya love lang, but love for God's people. Hindi rin lang siya wisdom, but spiritual wisdom. Hindi lang siya basta heart, but yung heart na bumabaha ng ilaw. Hindi siya lang basta hope, but the confident one. Hindi lang din siya people lang, but holy people. And lalo na, hindi lang basta inheritance, but rich and glorious pa. Amen. John chapter 10, verse 10 to 11. Yan, ito na yung last scripture ko. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Amen. Can we do the same like Jesus did, that He gave His life for the sheep? Kaya ba natin yung gawin? Can we sacrifice our lives for the sheep? Or how much we can offer the Lord? How much we can give for God? May 7 forms of wealth po dito sa mundo. Ayun, paki-flash. Sabi dyan,
Yan yung mga wealth dito sa mundo. Financial, meron ding wisdom, meron ding material, meron ding social, meron ding spiritual, but it is more on religion. Meron ding nature, and meron ding time. Pero sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes, everything is meaningless. Completely meaningless. Amen. Lahat tayo, haharap tayo kay Lord. At yung mga yan, di naman natin mapagmamalaki sa Kanya. Kasi yung mga yan, siya din ang nagbigay sa atin. Amen. You cannot boast anything. Naalaala ko noon, ako ay 6 or 7 years old. Matindi ang memory ko. Hindi ko kasi yun makalimutan kasi lola ko yun sa lola ng nanay ko. Lola ng nanay ko. Kayo na lang mag-isip. Basta lola ko siya. Basta lola sa tuhod. Yan. Yan. Yung lola ko pong yun, si Lola Susing. Siya ay matanda na, so lagi siya sa tumba-tumba. Yung ano yung rocking chair. Ayan. Gusto niyo pa rocking chair. Tumba-tumba lang sa amin. Amen. So, nandun siya at lagi siya nakatambay dun sa likod bahay nila. At lagi ako dinadala doon ng nanay. Inihahabilin ako doon sa bahay ng lola ko. 3 bahay yon. Doon siya sa gitnang bahay. At pinapabasa niya, ang hilig niya magbasa ng dyaryo, tapos ginagamitan niya ng magnifying glass. Yan, ganyan. Tapos di ba lumalaki yung letra kasi wala naman siyang salamin. Sabi niya, basahin mo to. Syempre parang hindi mo naman maunawaan kung ano yun. Tapos pinapaniwanag niya sa akin. Sabi kasi doon, ang lahat daw ng bagay, article yun sa newspaper ha. Yung Tagalog na newspaper. Sabi niya, kapag daw namatay ka, wala ka naman daw dadalhin. Ultimo damit, o kaya maganda mong relo. Pag nilagay ka sa kabaong, hindi mo naman na yun ma-appreciate or magagamit. Siyempre, bata ako, hindi ko naman maunawaan kung anong ibig sabihin nun. Pero sabi niya, pag umakit ka sa langit, di mo yun madadala. Sabi ko, kahit hawakan ko, hindi ko madadala. Kahit hawak-hawak ko sa kamay or suot-suot ko. Amen. So, ibig sabihin lang nun, anumang career na meron ka ngayon, yaman or family, friends, properties, pera, or relationship, lahat ng yan, hindi mo madadala sa langit. Hindi mo yan magagamit para maipagmalaki. Amen. And serving God is talaga pong minsan you have to sacrifice those wealth. Aminin natin. Amen. Minsan mababangga yung trabaho mo. Minsan mababangga yung paniniwala mo. Amen. Minsan may mga pinapagawa ang Diyos sa'yo na hindi ayon doon sa mga dapat mong gawin para sa family mo. Amen. But serving God with all your life, kaya mo bang gawin para sa Panginoon? Sabi nyo kanina, you say yes and amen. Amen. Ka-record yan sa langit. Amen. Sabi nga ni Mabek nung last preaching niya, sabi niya, ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Kahit hindi mo nakikita yung bank account at properties niya. For Jesus lives inside of you. Amen. Sabi din ni Pastor Don, kailangan mong malaman kung sino ka. Bakit? Kailangan mong maintindihan na ang inheritance ay nagmula sa langit. Yung totoong inheritance nagmula sa langit. Ayan na, yung 7. Na mas marami pa dyan. Amen. Yung other slide, Ines. Sabi nga ni Max, sa buhay walang madali. Walang magaan. Walang madali, pero nagiging magaan kapag kasama mo si Lord. Amen. Give up the short term. Give up the short-term comfort for the long-term win. Amen. May mga bagay you cannot say na kaya mo i-give up kay Lord. Amen. May pinanood kaming movie ng asawa ko nung isang gabi.
Ang title niya, Unsung Heroes. Kung napanood nyo na siya, maganda po siya. Nakaka-inspire. It's a true to life story. Amen. At kung hindi pa, panoorin nyo po. Nung time na yon, mayaman sila, maganda yung buhay nila. At it's about yung, kung alam yung The King and Country na mga singers. Ayan, it's about the story. Yung true to life story nila nung mag-asawa. Sila yung mga Australiano at mayaman sila sa Australia. But then hindi yung business. Bumagsak yung business at kailangan nila makipagsapalaran sa Amerika. Ano nakipagsapalaran sila sa Amerika? Hindi nila inaasahan ng pangyayaring wala palang mangyayari sa buhay nila doon. Amen. May bahay sila, wala silang gamit. Hindi sila, yung mga bata, meron silang 6 na anak, hindi makapag-aral. Amen. Pero alam nyo po, yung mga bata, what they are doing, they create a prayer wall. Yan. Tapos meron dong 2 separation. Yung first ay yung prayer nila. At kapag na-answer yung prayer nila, ilalagay nila doon sa kabila, nakalagay, thank you, Lord. Ayan. Yung prayer nila ay hindi doon natatapos. It is about their faith, about their patience, amen. Yung kanilang strong faith, yung kanilang love for God's people, yung kanilang wisdom, yung kanilang spiritual wisdom, yung heart na flooded with light, yung confident hope, yung holy people, yung rich and glorious inheritance. Amen. At sa puntong ito po, bakit ko inulit-ulit? Itong spiritual wealth na to, pwede mo naman talaga siyang maranasan. But the question is, hanggang kailan kaya mong panindigan ang spiritual wealth na ito? Up to the end ba na kaya mong ipamana yan sa iyong next generation, sa iyong mga colleague, sa iyong mga brethren, sa iyong family, sa iyong mga mahal sa buhay? Amen. So, diyan po natatapos yung aking exhortation. Amen. In that 7 things na ina-inherit, ang true wealth, amen, from His glorious inheritance. Wala naman, lagi ko ulit sasabihin, wala naman tayo may pagmamalaki sa Panginoon. We cannot boast these things. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon dahil lahat ng yan galing din sa Kanya. Amen. And gusto ko pong umawi tayo sa Panginoon. At yung ibig sabihin po ng song na ito, dun sa chorus niyang sabi doon, "'Cause all that I have is a hallelujah." Tayo po tumayo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung buhay na lang natin yung kaya nating i-offer sa Lord. Wala naman tayong masasabing atin. Amen. Lahat ng yan galing sa Panginoon. Amen. And as we worship the Lord,